Hindi mo talaga kami binibigo, Mr. Cavill. Purong dekalidad ang mga produktong inilalatag mo sa akin. May ngisi sa labi ang may edad na lalaki, habang isa-isang sinisiyasat ang mga dekalibreng barel na kanya pang dadalhin sa Europa. Hindi ko kailanman binibigo ang mga nagiging katransaksyon ko. At alam mo yon, Mr. Bautista? Nasa tinig ni Franco ang otoridad na nagpapatango-tango sa may edad na lalaki. Bueno, nasa akin ang kailangan ko at ganun din naman ang sayo. Mauuna na kami sa inyo dahil malayo-layo pang pagdadala ng mga kagamitang ito. Anitong tipid lamang na tinanguan ni Franco. Saglit pa siyang nakipagkamay sa may edad na lalaki, bago bigyang utos sa mga tauhan na umalis na rin sa abandonadong gusali na iyon. Boss! Pagkuha ni William sa atensyon ni Franco, natahimik lamang na nakatanaw sa labas ng bintana ng umaandar na sasakyan. Halos kalahating oras na rin ang nakalipas mula nang lisanin nila ang lugar kung saan nangyari ang pakikipagpalitan ng mga armas at pera. Ano yun? Tipid na tingin lamang ang ginawa ni Franco sa pinagkakatiwalaang tauhan. Bakit ka pumayag na kumuha ng mga ipinagbabawal na gamot kay Mr. Tan? Wala sa trabaho natin ang sumira sa buhay ng mga inosenteng tao. Saad nitong nagpakunot sa noo ni Franco. At wala rin sa trabaho mo ang pakialaman ako. May diin sa bawat letrang binibitawan ni Franco. Alam ko kung anong ginagawa ko, William. Hindi lang to para sa akin, kung hindi para sa inyo rin. Dagdag niyang ikinayuko ng isa. Alam naman namin yon, ngunit kaligtasan nyo. Lalo na ng inyong nobya ang iniisip ko, boss. Masyadong ganid yang Mr. Tan na yun. Halang din ang kanyang kaluluwa, kaya't hindi ko maiwasang hindi mangamba para sa kaligtasan ng lahat. May puntong paliwanag nito. Sasagot pa lamang sana si Franco nang saktong huminto ang sasakyan nila sa lugar kung saan sila kukuha ng droga, mula sa isang drug lord na si Mr. Tan. Hindi mo kailangang mangamba para sa kaligtasan ng lahat, dahil alam ko kung anong ginagawa ko. Hindi ko pa kayo ipinahamak mula nang manumpa kayo ng katapatan sa akin. Anya, bago bumaba ng sasakyan. Inayos niya pa muna ang itim na polo bago seryosong sinalubong ang tingin na papalapit na si Mr. Tan. Mr. Cavill, glad to finally meet you. Marami akong nababalita ang magaganda tungkol sa'yo. Malawak ang ngiti sa labi ni Mr. Tan nang salubungin sila nito. Naglahad pa ito ng kamay na hindi naman tinanggihang tanggapin ni Franco. Ganon din naman sa'yo. Tipid lang na balik dito ni Franco. Inaasahan kong magaganda rin ang mga balitang nakakarating sa'yo. May pagmamayabang nitong sabi na hindi naman tinugunan pa ni Franco. Kaya tumikim na ito. Uminom muna tayo ng alak sa loob. Pinaghandaan ko talaga ang pagpasok mo sa lungga ko, Mr. Franco Cavill. Hindi ako pumunta rito para dyan. May diin niyang sabi na nagpangisi sa matanda. Masyado ka naman yatang nagmamadali, Cavill. Mapapasayo naman ang lahat ng kailangan mo. Ngunit saluhan mo muna ako. Malungkot kasing uminom ng mag-isa. Saad nito na ikinabahala ni William. Pasimple itong lumapit kay Franco upang magbigay ng paalala na hindi mapagkakatiwalaan ng taong nasa harapan nila. Boss, pagkatapos nito may kailangan pa kayong gawin. Bulong ni William kay Franco. Tipid niya lang itong tinapunan ng tingin bago muling salubungin ang singkit na mga mata ng matanda. Hindi mo naman siguro tatanggihan ang alok ko, hindi ba, Cavill? Otomatikong nawala ang ngiti nito sa labi nang wala man lang makita ni katiting na interes sa mga mata niya. Matapos siya nitong aluking uminom ng isa sa mga pinakamahal na alak sa bansa. Marahil ay sa susunod na lamang. Unahin na muna natin ang dahilan kung bakit ako naparito. Diretsahang sambit niyang ikinatahimik saglit ng matandang dayuhan. Hindi na marahil kita mapipilit. Dismayadong sambit nito. Itinaas nito ang isang kamay upang senyasan ng isa sa mga tauhan na ibigay sa kanya mga gamot na kanina niya pang gustong makuha at madala. Bukod sa droga, ano pang may iaalok mo sa akin? Tusong tanong ni Franco habang kinukuha ang pake-paketeng party drugs.
at ilan pang klase ng droga sa itim na bag kung saan ang mga ito inilagay. Marami rin akong naggagandahang birhen na pwede mong gawing alipin sa bawat gabing nanlalamig ang iyong gabi. Nakangising tugon nito. Kukuha ko ng isa. Pinal niyang sabi na nagpakunot sa noo ng tauhang mataman lamang na nakikinig habang nakikipagnegosasyon siya. Boss, anong ginagawa mo? May diing tanong ni William. Ngunit imbis na sagutin ito ay isang makahulugang tingin lamang ang ibinigay niya rito bago muling ibalik ang tingin sa kaharap. Narinig niyo naman sigurong sinabi ng ating bigating bisita, hindi ba? Ibigay niyo sa kanya ang pinakamagandang bihag na nakuha natin sa bangketa. Utos ni Mr. Tan sa mga tauhang agad namang nagsipagsunod. Delikado itong ginagawa niyo. Muling paalala ni William, pero nanatili siyang bingi. Ilang sandali lang ay bitbit na ng mga ito ang isang dalagitang tila ba wala sa wisyo dahil nang aakit ang ngiting ibinibigay nito sa lalaking naroroon. Bakas ang kainusentehan sa mukha ng dalaga. Hindi nais ng babaeng yan ang ginagawa niya. Kitang-kita naman boss na dinroga nila siya. Sambit muli ni William. Kuyom na kuyom ang kamao nito dahil sa nag-uumapaw na galit para sa matandang dayuhan na nangaabuso ng inosenteng kababaihan. Alam ko, William. Alam ko. May diing tugon ni Franco. Kunin mo ang babae at ipasok mo sa kotse. Dadalhin natin siya. Maotoridad niyang utos sa tauhan tila naiintindihan na kung bakit ganito ang mga kinikilos niya. 10 milyon ang patong ko sa ulo ng magandang babaeng ito. Hindi naman siguro mabigat para sa iyo ang presyong yon, hindi ba? Walang tapon sa wangis at hubog ng nakuha ko. Bukod sa sariwa ay ubod pa ng ganda. Nakakaloko ngiting nakaukit sa labi ng matandang si Tan habang ibinebenta sa kanya ang dalaga. Ilapit niyo sa amin ang babae. Mando niya habang pinagmamasdan ng dalagang kaakit-akit sa sobra nitong ganda. Teka muna, mukhang nagkakalimutan tayo kabili. Agad na pigil ng matanda sa akmang pagkuha ni William sa hawak ng mga tauhan ni Tan na dalaga. Humalukip-kip tuloy si Franco at matamang pinagmasda ng matandang si Tan. Akala ko ba marami kang nababalita ang magaganda tungkol sa akin? Bakit ngayon tila nagdududa ka? Anya, nagtagisan pa sila ng tingin ni Tan bago nito bigyang utos ang 2 tauhang may hawak sa dalaga. Ibigay niyo ang babae sa kanila at kunin ninyo ang pera. Seryoso nitong utos sa mga tauhang agad namang nagsipagsunod. Ramdam nila Franco at William ang tensyon sa paligid habang unti-unting lumalapit sa kanila ang mga tauhan ni Mr. Tan. Pati na ang babaeng hindi nawawalang nakakaakit nitong ngiti sa labi. Namumula ang hugis puso nitong labi na sinasabayan ng namumungay nitong mga mata na tila purong kape sa sobrang itim. Ang kinis din ng kutis nito na tila hindi man lang nagawang dapuan ng kahit na anumang insekto. Heto, gawin niyo kung anong gusto niyong gawin sa kanya. Anas ng isang lalaki na may hawak sa babaeng wala sa tamang katinoan ng mga sandaling yon. Bakit may latay sa binti? Kunot noong tanong ni Franco nang mapansin ang tama ng babae matapos itong saluhin. Masyadong palaban, kaya't iyan, binigyan ko ng leksyon. Hindi naman siguro yan problema sa'yo dahil gagawin mo rin naman sa kanyang ginawa ko, hindi ba? Sarkastikong sagot ni Tan na nagpatagi sa bagang ni Franco. Nasa inyo nang kailangan nyo. Pwede na kayo umalis. Dagdag nito. Magsipagbalikan na kayo sa mga pwesto nyo. Maya-maya ay utos nito sa mga tauhan bago siya tapunan ng tingin. Hanggang sa muling pagkikita natin, Kabil. Anas nito. Hindi naman siya sumagot. Seryoso lang itong tiningnan sa mga mata hanggang sa tuluyan na rin silang talikuran. Hindi agad siya umalis sa kinatatayuan. Pinagmasdan niya munang maigi ang mansyon ng matanda hanggang sa tuluyan itong makabisa. Dalhin niyo na yan. Kalaunay utos niya. Si William na ang bumuhat sa babae habang si Franco naman ay hindi inaalis ang tingin sa papalayong si Mr. Tan. Gusto niyang tadtarin ng bala ang katawan ng matanda. Napakasama kasi nito para abusuhin ng mga inosente.
Sisiguraduhin niyang aalingasaw din ang lahat ng baho nito sa lalong madaling panahon nang wala na itong mabiktima pang mga inosente. Ano bang plano niyo sa babaeng to, boss? Bakit niyo siya binili? Kuryosong tanong ni William sa kanya. Nakahiga sa binti nito ang wala na ngayong malay na dalaga. Matapos nila itong paamuyin ng pampatulog. Kailangan nilang gawin yon para mapatigil ang kamay nito sa paghawak sa kung saan man niya gustong hawakan. Wala. Tipid at walang buhay niyang tugon nagpalaglag sa panga ni William. Wala? Kung ganun, bakit niyo pinag-aksaya ng babaeng to? Bakit kayo nagbitaw ng milyones para lamang dito? Dahil bored ako. Kibit balikat niyang tugon. Wala siyang planong sabihin kay William ang tunay na plano kung bakit siya kumuha ng babae sa matandang yon. Paano pag nalaman ni Ma'am Aliyah yan? Malalagot ka sa kanya, boss. Anas nito na ang tinutukoy ay ang kanyang nobya. Hindi ako nagtataksil, kaya't walang rason para malagot o magalit sa akin si Aliyah. That girl needs help. Anyang ikinahilot na lang ni William sa sariling sentido. Pwede mo siyang maging asawa. Pahabol niyang ikinamaang ng isa. Boss? Anong nakakagulat? Nasasayangan ka na ng lahi, kaya't ipauubaya ko na yan sa'yo. Ang magiging problema mo na lang ay kung gugustuhin ka ba ng babaeng yan pabalik. Isang tapik sa balikat ang ginawa ni Franco bago isandal ang ulo sa upuan ng kotse, kasunod ng pagpikit ng kanyang mga mata. Minsan talaga hindi ko kayo maintindihan Mahinang saad ni William. Gawin niyo na lamang nakatulong ang babae. Ayokong pasukin ang mundo ng pag-ibig dahil sakit lang ang dulot niyan sa akin. Hindi rin ligtas para sa kanya kung sa isang kagaya ko lang siya mapupunta. Mahina nitong sabi. Minsan na rin kasing umibig si William. Ngunit dahil sa trabaho nila'y maagang nawala ang babaeng, minsan itong pinapangarap na iharap sa altar ng simbahan. Ikaw ang bahala. Tanging tugon dito ni Franco. Matapos nun ay naging tahimik na ang buong biyahe. Mahigit 7 oras din ang inabot bago nila marating ang malapalasyo sa laki na mansyon ni Franco. Tanging si William at ang walang malay na babae lamang kasama niyang pumasok sa loob. Aliyah, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Masuyong tanong ni Franco sa nobyang nagmamadali sa pagbaba sa matarik na hagdan para lang salubungin siya. Gusto ko kasing kasabay kang kumain Malambing nitong tugon. Teka, sinong babaeng yan? Kuryoso nitong tanong nang mapansin ng walang malay na dalagang buhat ni William. Sinagip po namin ang babaeng to. Nangangailangan po kasi ng tulong kaya't hindi na kami nagdalawang isip pa. Hindi naman po siguro magiging problema sa inyo, ma'am, kung dito muna itong babae hanggat hindi pa natin nalalaman ang pagkakakilanlan niya. Agad na tugon ni William. Ganun ba? Kawawa naman. O sige, pakidala na lang siya sa maid's room. Mahinang utos ni Aliyah kay William na nagpalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi mo siya dun dadalhin. Idiretso mo ang babaeng yan sa guest room. Maotoridad niyang utos dito. Pero hindi natin siya bisita, Franco. Hindi rin natin katulong ang babae. Kaya't bakit natin siya dun dadalhin? May puntong sambit niya. Kita niya ang pagkadisgusto ng nobya sa babaeng binili niya. Hindi man ito sabihin ay alam niyang ayaw nito sa naging desisyon niya na tulungan ng babae. Maiwan ko na po kayo. Paalam ni William na tipid lang niyang tinanguan. Hinintay lang muna ni Aliyah na makalayo si William, pati na ang buhat nitong dalaga bago siya muling kausapin. Mahal, hindi natin kilalang babaeng yun. Paano kung may sindikatong humahawak sa kanya? Ikakapahamak pa natin yun. Puno ng pangangamba ang boses nito. Alam kasi nito ang kasaysayan ng negosyo, maging ng buhay niya dahil wala siyang inililihim sa nobya. I know what I'm doing, Aliyah. I just need you to trust me. Pagpapaintindi niya sa pinakamahinahong boses. No! Hindi mo alam dahil nagdidesisyon ka na mag-isa. Fiancé mo na ako pero panay gawa ka ng desisyong hindi ako kasama. Isa pa'y marami namang pwedeng pagdalhan sa babaeng yun Pero bakit dito pa mismo sa mansyon mo? Unti-unti nang namumuo ang luha sa mata nito dahil sa selos na nararamdaman. Kung pagkukumparahin kasi sila ng babaeng sinagip na mga ito, ay dehadong-dehado siya.
Wala siyang laban sa malaanghel nitong mukha, pati na sa alindog nitong hindi man lang pumantay sa alindog niya. Ngayon lamang siya na insecure sa kapwa niyang babae, kahit pa alam niyang siya lamang nag-iisang babae na pinangakuan ni Franco ng kasal. Dahil mas ligtas siya rito. Pagod na sagot ni Franco. Pagak na tumawa si Aliyah. Hindi makapaniwala siya nitong pinagmasdan bago muling nagsalita. Bakit ba pakiramdam kong laki ng halaga ng babaeng yan sa'yo? May dapat ba akong malaman, Franco? Aliyah, wala. Tapat ako sa'yo. At alam kong alam mo yan. Sa 3 taon nating pagsasama, ni minsan hindi ako nagtaksil o kahit na gumawa ng bagay na ikasasakit ng puso mo. Sadyang mahirap lang ipaliwanag ang lahat. Basta't ang gusto ko lang na gawin mo ay ang pagkatiwalaan ako. Pangakong pagkatapos ito ay hindi ka na muli pang mangangamba. Puno ng pagsuyo niyang sabi habang pinapawi ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ng babaeng pinakamamahal niya. Naiintindihan naman ni Aliyah ang rason at hangarin ni Franco. Sadyang hindi niya lang matanggap ang mga posibilidad na baka isang araw magising na lang siyang wala ng dating pag-ibig sa kanya ng lalaking pinag-alayan ng kanyang puso't kaluluwa. Mahal na mahal niya ito at hindi niya makakayanan kung mawawala ito sa kanya dahil lang sa babaeng dinala nito. Tuluyang nagtapos ang diskusyon sa isang masuyong halik na nauwi sa isang mainit na pagtatagpo. Napabuga na lamang ng hangin si Franco habang pinagmamasdan si Aliyah na ngayoy mahimbing na ang pagkakatulog. Alam niyang hindi nito gusto ang ideyang nasa isip niya. Ngunit ito lang ang paraan na sa tingin niya ay tama. Tahimik niyang kinuha ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Tsaka nag-iwan ng mensahe sa isang kaibigan na nagpapatupad ng batas. Lahat ng detalye at ebidensya ay maayos niyang isinalaysay sa pinadadalhan ng mensahe. Nautusan niya na rin si William na dalhin dito ang lahat ng ebidensyang nakuha upang pabagsakin ang matandang dayuhan na hindi mahuli-huli ng mga otoridad. Oo nga't bumibilit nagbebenta siya ng mga dekalibreng baril na hindi mga lisensyado. Ngunit hindi siya tulad ng mga halangang kaluluwa. Nangyayari lamang ang palitan ng mga armas sa tuwing kakailanganin ng mga kaalyado nila sa negosyo, pati na sa institusyon kung saan siya kabilang. Pagbura ng masasamang tao ang tahimik na ginagawa ng institusyon kung saan siya kabilang. Hindi niya ni minsan inamin ang tunay na pagkatao kay Aliyah dahil alam niyang pipilitin lamang siya nitong talikuran ng sinumpaang tungkulin. Kung wala lamang piring ang hustisya, ay baka isa lamang siya sa mga ordinaryong negosyante ng bansa. Ngunit dahil natatapalan ng pera mga maling gawain ng tao ay napilitan siyang pasukin ang buhay na ganito. Nawala ang mga magulang niya nang hindi man lang napapanagot ang mga taong gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya't upang mapanagot ang mga dapat managot, ay pinasok niyang institusyon kung saan binubura sa lipunan ng mga masasamang tao na halang ang mga kaluluwa. Matapos ang pagtitipay, yumakap na siya sa nobya at pinilit nang makatulog. Kinabukasan, nang magising siya'y wala na sa tabi niyang nobya. Hinanap niya ito sa loob ng banyo ngunit wala ito doon. Nakakapagtakang una itong nagising, gayong siya lagi ang unang bumabangon at nagdadala ng agahan para dito. Kibit balikat siyang naligo bago bumaba. Nasaan si Aliyah? Tanong niya kay William na tahimik na humihit-hit sa tabako nitong hawak. Lumabas na siya dahil maging sa loob ay hindi niya mahagilap ang nobya. Maagang umalis. Gusto niyang hanapan ng lugar ang babaeng binili natin kay Tan. Mukhang malaki ang pagkadisgusto niya sa babaeng binili niyo. Anitong nagpakunot sa kanyang noo dahil nagdidesisyon ito nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Bakit hindi mo pinigilan? Kung sa inyo nga boss hindi nakikinig sa akin pa kaya na kanang kamay mo lang? Sambit nitong ikinahilit nito ng sentido. Dang it! Alam niya namang delikado para sa kanyang umalis sa mag-isa. Galit niyang sabi. Halos takbuhin niya ang pagbalik sa silid upang kunin ang cellphone. At nang makuha ang gamit na makakapagsabi sa kanya kung nasan si Aliyah, ay halos namutla siya nang malamang kung nasan ito. Damn it, Aliyah! Anong ginagawa mo sa lugar na yan? Dumagundong ang malakas niyang boses. Parang minartilyo siya sa dibdib nang malaman kung nasaan ang nobya. Nasa lungga kasi ito ng mga taong malaki ang galit sa kanya.
Mga taong halang ang kaluluwa, kaya't hindi niya maalis ang takot sa dibdib. "Boss, anong nangyari?" tanong ni William na agad sumunod matapos siyang marinig. "Ihanda mo mga tao natin, may susugurin tayo." Nagtatangis ang bagang niyang sabi. Wala namang naging tugon si William dahil kahit hindi niya sabihin ay batid na nito kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Pumihit siya paharap sa mga librong nakahilera at sa isang tulak lang ay umikot ang shelves at humarap ang iba't ibang klase ng armas na para lang talaga sa kanya. Matagal-tagal na rin mula nang gamitin niya mga iyon. Huling gamit niya sa mga armas na nasa harap ay noong ipinaghiganti niya ang mga magulang. Kinuha niya ang mga armas na magagamit para sa pagsugod sa lungga ng mga kalaban. Pinuno niya rin ng bala ang mga baril at siniguradong mataas ang magiging epekto ng lason na ipinahid niya sa 2 kutsilyo na isinuksok niya sa may bandang sapatos. "Tayo na!" Kita sa mukha niyang galit habang pinangungunahan ng mga tauhan. Mga naglalakihang motor ang pinili nilang gamitin dahil mahihirapan silang lagpasan ng ilang mga sasakyan kung kotse lang ang gagamitin nila. "Hintayin mo ko, mahal. Papunta na ako." Sambit niya habang mabilis na minamaneho ang sasakyang gamit. Saktong pagpatak ng dilim ng tuluyan nilang narating ang lugar. "Huwag kayong gagawa ng ingay hanggat hindi ko nakikita si Aliyah. Kailangang masigurong kaligtasan niya." Mahigpit niyang bilin sa mga tao niyang agad namang nagsipagsunod. Pinangunahan niya ang pagsugod ng hindi man lang sila napapansin. Walang kahirap-hirap nilang napabagsak ang mga nagbabantay sa labas ng malaking bahay hanggang sa tuluyan nilang napasok ang loob. "Kabil! Sino mag-aakala na muli tayo magkikita? At ikaw pa talagang kusang lumapit at pumasok sa lungga ko nang hindi man lang sa akin nagbibigay abiso, ha?" Otomatiko niyang naibaling ang tingin sa lalaking nakatayo, malapit sa tabi ng bintana. Wala siyang hawak na baril o patalim. Pareho lamang silang nakatayo at nagtatagisan ng tingin. Inilibot niya na muna ang mata sa palibot ng malawak na salas nang hindi ginagalaw ang ulo bago ito pag-aksayahan ng laway. Nakakalokong ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki nang mapansin nito ang ginawa niya. "Yung babae ba ang sadya mo?" "Naku, pasensya ka na. Kanina pang sumuko eh." Ikaw ba namang pagpasapasahan ng 20 lalaki hindi ka?" Hindi na nito naituloy ang sasabihin nang sugurin niya ito ng magkakasunod na sipa at suntok. Pero hindi nagpatinag ang lalaki. Lumaban ito ngunit hindi naging patas dahil sa biglang pagsulpot ng mga tao nitong tila naghihintay lamang ng hudyat. 10 laban sa 1. Ngunit ang malaking bilang ng kalaban ay unti-unting nabawasan ng nabawasan hanggang 1 na lang ang natira. "Nasaan siya, Juancho?" Gigil niyang tanong habang piga ang panga nito na halos ikabasag na ng buto nito sa panga. May saksak na rin to sa binti na mariin niyang inaapakan. Hindi niya pa ito pwedeng tapusin hanggat hindi nila nakikita si Aliyah. "Wala na siya, Franco. Pinatay ko na matapos namin siyang pagsawaan." Parang baliw nitong sabi. Akma niya na sana itong susuntukin nang pigilan siya ng boses ni William. "Boss, si Ma'am Aliyah. Nakita na namin siya." Bakas ang magkahalong takot at lungkot sa mukha nitong nagbigay kilabot kay Franco. "Tandang-tanda ko pa kung papaano siya magmakaawa. Lintik ka, Kabil." Kita kong matinding sakit sa mukha ni Juancho nang walang awa niyang pinagbabaon ng kutsilyo niyang may lason sa isa pa nitong binti. Para siyang sinapian nang makita si Aliyah na wala ng buhay, habang buhat ito ng isa sa mga tauhan niya. Balot ng kumot ang kalunos-lunos nitong katawan. Sa kamay niya mismo natapos ang buhay ni Juancho, pati na ng mga taong kasama sa paglapastangan sa katawan ng babaeng pinakamamahal niya. Triple ang sakit na ibinibigay sa mga ito bago alisan ng buhay. Hindi pa siya nakontento dahil sinunog niya pa ang malaking bahay. "Aliyah, mahal, nahuli ako. Patawad." Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahaplos ng marahan ang mukha nito na puno ng sugat. Kita ang matinding paghihirap bago ito sumuko. Walang ibang dapat sisihin kung hindi siya. Siyang dahilan ng lahat.
Hindi niya na muli pang masisilayan ang matatamis nitong ngiti. Wala nang sasalubong sa kanya kapag uuwi siya ng bahay. Wala na ang kaisa-isang rason para ganahan pa siya sa buhay. 5 taon ang matuling lumipas. Ngunit tila kahapon lang ang mga nangyari dahil magpahanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Franco sa alaala ng kahapon nila ni Aliyah. Nawalan siya ng gana sa lahat, maging ang sariling napabayaan niya na. Kung wala marahil si William, ay baka pati ang malalaki niyang negosyo ay nawala na rin sa kanya. Sir Franco, nakapaghain na po ako. Baba na po kayo. Mahinhing boses ng isang babae ang nagpabalik kay Franco sa realidad. Tamad niya itong tinapunan ng tingin. Hindi ba't pinagbawalan na kitang pumunta rito? Bakit sumusuway ka pa rin? Malamig niyang sabi. Nilakihan naman muna nito ang pagkakabukas ng pinto ng kanyang kwarto bago magsalita. Kasi... Sinabi ko bang sumagot ka? Singhal niya rito. Malamang sasagot ako. Nagtatanong ko kayo Rinig niyang pagbulong-bulong nito. Parang kailan lang noong sagipin niya ito sa kamay ng isang masamang dayuhan. Ni hindi ito makatingin sa kanyang diretsyo noon. Ngunit ngayon ang lakas na ng loob na sumagot-sagot sa kanya. Marami nang katulong na umalis dahil lahat ay nasisigawan at nakakagalitan niya. Kabilang na ito doon ngunit nanatili pa rin dahil sa utang na loob sa kanya. Habang kaya pa kitang tansyahin, Imara, umalis ka na. Mariin niyang sabi. Nanulis lang ang labi nito kasunod ng paglaki ng butas ng maliit ngunit matangos nitong ilong. Get the hell out of here! Singhal niya rito nang hindi pa rin siya nito sundin. Ang sungit talaga! Hindi na ito nag-abala pang hinaan ng boses. Talagang sinadya nitong iparinig yun sa kanya bago nagmarsyang papalayo. Napabugan na lamang siya ng hangin nang hindi nito isinarado ang pinto ng kwarto niya. Naiiling nilang tuloy siyang tumayo upang isarado ang pinto. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ang asim niya mukha mo? Kararating lang ni William sa mansyon ni Franco nang mabungaran nito si Imara na gigil habang tinatabas ang makakapal na damo sa harap ng malaking bahay. Ang sama pa rin kasi ng pakikitungo sa akin ni Sir Franco Feeling ko talaga ako sinisisi niya kung bakit nawala sa kanyang pinakamamahal niyang babae. Walang sinisisi sa'yo. Dahil wala ka namang kasalanan sa mga nangyari. Hindi lang talaga makaalis sa pait ng kahapon si Boss Franco. Kaya siya ganun. Pero kung babayaran kaya kita para landiin si Boss nang makawala na siya sa pait ng alaalang yun. Ano? Kakagat ka kaya? Nakakaloko ang ngiting nakaukit sa labi ni William. Sinusubukan niya lang si Imara kung sasakay ba ito sa kalokohan niya. Magkano naman bang taya mo? Otomatikong nawala ang malokong ngiti sa labi ni William sa naging sagot na yon ni Imara. Tatanggapin mo? Depende sa ibabayad mo. Hindi nga. Seryoso? Tingnan mo to. Mag-aalok-alok tapos, hay ewan, bahala ka na nga riyan. Isa ka rin na magulo Akma na sanang iiwan ni Imara si William nang mabilis siya nitong napigilan. 1,000,000. Agad na latag ni William sa magiging kabayaran once na pumayag siya sa alok nito. Lang? Tamad niyang ibinilik ang tingin dito. Anong lang? Anak ng 1,000,000 na nga yun, Imara Tss, para namang hindi ko alam na bilyonaryo ka na. Marami ka na rin pera. Tsaka sa kuripot mong yan, tiyak hindi lang perang meron ka. May mga ginto ka na rin. Kakakape mo yan Niwing-a nito. Ilan naman bang gusto mong ibayad ko sa'yo? Sumusukong tanong nitong nagpangisi sa kanya. 10,000,000. Hamon niyang nagpalaki sa mga mata nito. Gusto niyang matawa sa naging reaksyon ni William. Pero pinipigilan niya dahil baka hindi siya nito pagbigyan. Baka gutom ka lang. Kumain ka na muna at mukhang nalilipasan ka na. Akma sana siya nitong aakayin papasok nang iwaksi niya ang kamay. Kung ayaw mo di wag, madali naman akong kausap Akma na naman siya nga alis ulit nang sa wakas ay sumang-ayon na ito sa gusto niya. Okay, fine. Sige na. Basta dapat maakit mo O di kaya mapaibig mo si boss nang hindi lalagpas sa 1 buwan. Tsaka mo makukuha ang pera kapag nakikita kong nagtatagumpay ka na. At teka,
Saan mo naman pala gagamitin yung ganong kalaking halaga? Wala ka namang pamilya na pwede mong pagbigyan nun na. Kaya nakapagtataka na bigla ka nalang nagkaroon ng interes sa milyon. Kuryosong tanong nitong nagpangiti sa kanya. Gusto kong bumili ng isla at magpatayo ng bahay sa gilid ng dagat. Walang pagdadalawang isip niyang sagot. Ikinakampay niya pa ang kamay sa hangin na para bagang isinasalarawan ng mga pinaplano sa ipapatayo niyang bahay. Wow! May ganyan ka rin palang plano? Hindi halata sa iyo Akala ko kasi hanggang pangarap ka na lang. Ni minsan kasi hindi kita nakitang kumilos nang wala rito sa loob ng mansyon. Bulalas na lang ni William. Ay, sobra sa pagiging judgmental. Irap niyang sabi. Alam mo namang biro ko lang yon. Bueno, kung yan ang plano mo, so paano? Deal na? Naglahad dito ng kamay na hindi naman niya tinanggihang tanggapin. Deal! Kulang na lang ay mapunit ang labi niya sa sobrang pagngiti. Hindi naman si William makapaniwalang mapapapayag niya ng ganun kadali ang dalaga. Gusto niya lang naman sana itong biruin ng tungkol sa bagay na iyon. Ang kaso, kumagat naman agad ito. Kaya itinuloy niya na lang. Napapakanta na lang si Imara habang inihahanda ang hapunan ni Franco. Hindi man lang nawala ang malawak ng ngiti sa labi niya. Dahil sa wakas ay magkakaroon na siya ng sariling bahay at lupa. Once na magtagumpay siya sa planong akitin ang masungit at sinlamig na yelo ang pag-uugali nilang boss na si Franco. At sinong nagsabi na pwede kang mag-ingay habang naghahanda ng pagkain? Ay baklang kabayo! Sa sobrang gulat sa biglaang pagsulpot ni Franco ay nabitawan ni Imara ang mangkok na pinagsasalinan niya ng nilutong ulam. Such an idiot! Iritang saad nito. Otomatiko tuloy na nagsalubong ang kilay ni Imara. Aba, kung hindi ba naman po kayo bigla nilang susulpot hindi naman sana ako magugulat. Hindi po sana nasayang yung niluto kong pagkain. Nabiti na lamang sa hangin ang pagbubunga nga niya nang tuluyan niyang masilayan ng mala-Adonis na si Franco. Wala itong pang-itaas kaya't kitang-kita ang 8 tipak nito sa tiyan. May tattoo rin ito ng dragon sa may bandang dibdib. Oh goodness, napapakapi ako. Mahinang usal ni Imara. Sumasagot ka na? Saad nitong nagpakurap-kurap sa kanya. Natulala na pala siya rito. Papaano niyang mapapaibig o maakit ang isang Franco Cabil? Kung ganito ito kagwapo't kakisig, baka siya pang mahulog dito imbis na ito. Ikinalma niya na muna ang sarili bago ipagtanggol ang sarili. Tumayo pa siya ng tuwid at diretso ditong tumingin para ipakitang hindi siya dito natatakot. Hindi naman ganun, sir. Ipinaliliwanag ko lang naman po sa inyo. Katwiran niya with hand gestures pa. Kasi kapag hindi kayo sinasagot, nagagalit kayo. Tapos ngayon namang sinasagot na kayo, nagagalit pa rin kayo. Wala nang tama sa inyo, sir. Dagdag pa niyang ikinasalubong lamang ng kilay ni Franco. Ano ulit? Halata sa tono nito ang pagkapika. Natakot man dahil sa madilim nitong aura, ay hindi pa rin niya pinapakita yon. Pakiulit nga. Saad muli nito. Nagpapaliwanag lang naman ako. Sinikap niyang itago ang kaba. Umatras siya upang iwasan ang nagkalat na ulam. Pati nang nabasag na mangkok nang unti-unti itong humakbang papalapit sa kanya. Tsaka sinalubong ang nagngangalit na mga mata ni Franco. Wala namang masama dun, hindi ba, sir? Buong tapang niyang sabi rito. You sure about that? Malamig nitong sabi. Saktong pagkasabi nun ay ang paghinturi nito sa paglapit. Ilang dangkal na lang ang lapit nito. At sa isang maling galaway, pwedeng magdikit ang kanilang mga labi. Hindi lang naman kasi siya kinulang sa height. Matangkad siyang babae. Matangkad lamang ng ilang dangkal si Franco sa kanya. Oo! Buong tapang niyang tugon. Hindi ito sumagot. Tumingin lamang ito sa kanya na tila ba kinakabisa ang bawat anggulo ng mukha niya. Ngunit nang bumaba ang mga mata nito sa kanyang labi ay doon na siya tuluyang nanghina. Kung hindi lamang siya nakasandal sa lababo, ay baka kanina pa siyang nawala ng balanse. Gusto niya sana itong itulak ngunit mababaliwala ang pagsang-ayon niya sa alok ni William. Sinusubukan mo ba akong akitin?
Paus ang boses nitong sabi na nagpatayo sa balahibo niya sa katawan. Bakit parang ang galing nitong magbasa ng tao? Akma na sana siyang sasagot nang mapansin niyang gumalaw ang buto nito sa lalamunan. Ako nga ba talagang nangakit o ikaw? Kasi kung ako, dapat ako ang unang lumapit sa'yo. Pero hindi, di ba, sir? Tanong niya ritong pabalik. Ngumisi ito kasunod ng sadyang pagdikit ng katawan nito sa kanya. Ramdam na ramdam ng puso niya ang matigas na parte ng katawan nito. Parang biglang uminit sa kusina. Lahat yata ng dugo niya sa katawan ay napunta na sa mukha niya. Kasi naman, bakit galit na galit ang alaga nito gayong wala pa naman siyang ginagawa? Yung ano mo buhay na. Sa wakas ay nasabi niya yun nang hindi man lang siya nauutal. I know. Anas nito. Gusto mo bang maramdaman siya sa loob mo? Tila nangaakit ang tono nitong sabi. Hindi niya na kaya. Hindi niya nais ang ganito. Gusto niya ng pera pero hindi siya pwedeng mabiyak. Hindi dapat mangyari ang ganitong senaryo. Sexual harassment na yung ginagawa niyo, sir, ah? Paalala niya sa lalaki ngunit ang isa'y pagak lamang na tumatawa. Kasunod ng pagdistansya nito at paghagod ng malisyosong tingin sa kanya. Me? Harassing you? Pinapatawa mo ba ako? Parang gusto niyang bawiin ang sinabi dahil naging katatawanan patuloy siya rito. Hindi ang isang tulad mo ang gugustuhin kong pakialaman. At kung sakaling meron man ay isang babae lang yun. Ang kaso kailanman ay hindi ko na siya makikita at makakasama pa. Ang kanina'y pagak na tawa nito'y napalitan ng lungkot. Alam niyang ang namayapang nobya ang tinutukoy nito. Mukhang nakakulong pa rin to sa kahapon at hirap pa rin bumangon. Hindi na ni Imara nagawa pang makapagsalita dahil umalis na rin si Franco pagkatapos nitong sabihin yon. Marami sana siyang gustong sabihin pero parang binarahan na ng kung ano ang lalamunan niya. Bakit ba hindi mo siya magawang alisin sa puso mo? Matagal na siyang wala, Franco. Sa wakas ay nasabi niya ngunit tanging siya na lamang nakakarinig noon dahil tanging siya na lamang naroroon sa kusina. Marahas na bumuga ng hangin si Franco nang ibagsak niya ang sarili sa kama. Gusto niya lang sanang takutin si Imara dahil nagagawa na nitong sumagot at mga tuwiran sa kanya ngayon. Pero hindi sa kanya sumang-ayon ang sitwasyon. Para saan ba yung kanina, Franco? Tanong niya sa sarili. Wala na ang presensya ng dalaga pero yung epekto ng ginawa niya rito ay nagpapainit pa rin sa buong sistema niya. Para siyang dinarang na magdikit ang katawan nila ng dalaga. Damang-dama ng dibdib niya ang mayayaman at malalambot nitong dibdib nang idikit niya rito ang sarili kanina. Ang kakaiba nitong amoy na hanggang ngayon ay nanonood pa rin sa ilong niya. Higit sa lahat ay ang labi nito na tila kay sarap ang kinin upang hagkan. Oh, dahek Imara. Paus ang boses niyang sabi dahil sa tagal ng panahon. Mula nang mawala sa kanyang pinakamamahal na babae, ay ngayon na lang ulit siya nakaramdam ng matinding pangangailangan. Para siyang isang leon na matagal nang hindi nakakatikim ng sariwang laman. No, this is bullshit. Marahas siyang bumangon at diretsyong pumasok sa loob ng banyo. Hindi siya doon lumabas hanggat hindi nawawalang matinding pagnanasa na kanina'y nararamdaman niya. Para sa nooy tinulungang dalaga. Sir Franco, handa na pong pagkain nyo. Rinig niyang tawag sa kanya ng dalaga mula sa labas ng pinto ng kanyang kwarto. Mariin niya na lamang na ipikit ang mga mata dahil katatapos niya lang maligo. Ni hindi pa tuluyang bumababa ang init sa loob ng katawan niya. Tapos ay nandito na naman to. Get the hell out of here! Nagbabanta ang boses niyang sabi. Gutom na siya pero kailangan niya itong itaboy. Pero, no buts, just leave. Putol niya agad dito. Wala na siyang narinig pa mula sa dalaga. Tahimik nang muli sa labas ng kanyang kwarto matapos niyang singhalan to. Napabuga siyang muli ng hangin at malungkot na tiningnan ng refleksyon sa salamin. Hindi na siyang dating Franco. Binuwag niya na ang binuong grupo matapos niyang maubos ang lahat ng kasabwat ng taong kumuha sa buhay ng babaeng minamahal niya ng lubos. Balot pa rin siya ng lungkot.
ni hindi niya magawang lumimot kahit maraming taon nang lumipas. At hanggang ngayon ay sinisisi niya pa rin ang sarili dahil nawala ang kaisa-isang tao na mahalaga sa kanya. Sir, kung sakaling magutom kayo, nasa lamesa lang yung mga pagkain. Mamamalengke kasi ako eh. Kaya kung lumamig man yung pagkain initin nyo na lang. Yun lang naman, bye! Ani Imara mula sa labas. Mahina siyang natawa dahil sa narinig. Mukhang nagpost lang saglit ang dalaga sa labas. Tigas ng ulo. Nasabi niya na lang. Naghibit balikat na lamang si Imara nang walang makuhang tugon mula kay Franco. Ayaw niya pa sanang ayain itong kumain ng kaso baka masayang lang yung mga hinanda niya. Lahat pa naman yun ay masasarap dahil nagpapa-impress siya rito. Iwinaksi niya na lamang ang mga nangyari kanina sa kusina dahil mas prioridad niya na makuha ang loob nito. Nang sa ganun ay mabayaran na rin siya ni William. Oh, ba't simbakol yung mukha mo? Para kang natalo sa wedding Puna ni William kay Imara nang datna nitong nakapamewang na nakatayo sa harap ng hapag. Nasa sahig pa ang mga pinamili nito sa palengke at mukhang sinadyang doon na muna ilagay. Paano hindi? Hindi man lang nagalaw yung mga pagkain hinanda ko. Nakapamalengke na ako't lahat pero yung mga pagkain andito pa rin. O tapos? Anong o tapos? Sayang yung mga pagkain Paano masasayang kung kakainin naman? Wala nga yung taong pinaghandaan ko niyan. Hayaan mo na lang muna si boss. Mukhang bad mood Maupo ka na lang at ako nang bahala sa mga yan. Hindi na ni Imara magawa pang umangal dahil kumilos na si William. Ininit nito ang mga ulam tsaka nagsalin sa plato. Kain na, masamang pinaghihintay ang pagkain. Anas nito nang iabot sa kanya ang pinggang pinuno nito ng pagkain. Para naman akong bibitayin sa dami nito. Kamot kilay niyang sabi. Kaya mo ubusin yan. Daig mo pa kaya yung baboy kong lumamon? Sambit nitong nagpatikwas ng kilay niya. Wow ha? Parang ikaw hindi baboy kung kumain. Palatak niyang ikinahagalpak nito ng tawa. Kumain ka na nga lang. Sambit ni William tsaka sinimulan ng pagkain. Oo nga pala, kamusta yung napag-usapan natin? Nasimulan mo na ba? Maya-maya'y usisa nito. Bukas na lang. Iwas sa mga matang sagot ni Imara. Hindi niya nais ikwento kay William ang mga nangyari dahil tiyak na pagtatawanan siya nito. Sure ka na ba talaga? Pwede ka pa namang umatras. Sus! Wala sa bokabularyo ko yun Tsaka sayang yung pera. Pwede ko namang ibigay na lang yun sa'yo kung gusto mo. Kibit balikat nitong sabi na nagpakunot sa kanyang noo. Okay ka lang? Milyon yun tas ibibigay mo lang na hindi ko man lang pinaghihirapan? Ang sa akin lang naman kasi, ayokong mapagbuntunan ka ni boss. Biro ko lang naman talaga yung alok ko sa'yo. Ang kaso sineryoso mo kaya't hinayaan na lang kita. So biro lang din yung pera? Hindi. O di tuloy ang plano. Basta isang buwan na lang. Promise na makukuha kong loob niyang masungit mong boss. Kaya ihanda mo na ibabayad mo sa akin. Mahina na lamang na natawa si William. Dahil talagang determinado ang dalaga. Hindi na lamang siya sumagot. Bagkus ay tumango na lang tsaka tahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Aalis na ako. Ikaw na munang bahala rito May kailangan akong asikasuhin bukas. Kaya hindi mo ako makikita rito bukas. Huwag mo akong mamimiss Tapos na silang kumain. Nailigpit na rin nila ang mga pinagkainan at ngayon ay naghahanda na siya para sa pag-uwi. Kapal na apog mo. Takles ang tugon ni Imara sa biro ni William. Oo, may itsura ito pero mas lamang si Franco kung pagtatabihin ng dalawa. Tumawa lang muli ang lalaki kasunod ng pagkaway nito sa kanya. Ingat ka! Pahabol nito. Ingat ka mo siya sa akin. Mahina niyang sabi tsaka kumaway na rin kay William. Hinintay muna niyang makaalis ang sasakyan nito bago sana akmang isasarado ang malaking gate. Speaking of, andirito na palang feeling main character. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng gate matapos matanaw ang papalapit na sasakyan ni Franco. Good evening sir, kumain ka na? Sinadya niyang dumukwang upang ipakita ang tuktok ng mayayaman niyang hinaharap ng ibaba ni Francong bintana ng sasakyan.
Matapos nito yung ihinto sa tapat niya. Buksan mo ng maigi ang gate, hindi makapasok tong kotse. Masungit nitong sabi na hindi man lang nag-aabalang tingnan siya. Eh di okay. Bigla niyang sambit. Ni hindi man lang kasi siya nito tinapunan ng tingin. Kahit mga 3 seconds lang. Ngunit ang hindi niya alam ay nakasunod ang mga mata ni Franco sa kanya sa pamamagitan ng side mirror ng kotse. Okay na po, mahal na hari. Sarkastik ang wika ng dalaga. Pagkatapos nitong sundin ang utos ni Franco. Gaspang ng ugali, hindi man lang mag-thank you. Masama niya na lamang na sinundan ng tingin ng sasakyan ni Franco. Nang mabilis nitong imaneho papasok sa garahihan ng mga nakahilerang sasakyan. Hey! Otomatiko niyang naibaling ang tingin kay Franco nang tawagin siya nito. Po? Sinikap niyang ipakita ang pinakamatamis niyang ngiti nang humarap dito. Matapos isarado ang gate. I-car wash mo itong kotse ko. Utos nitong nagpakibot sa kilay niya. Sir, 9:00 na. Pilit ang ngiti niyang sabi. And so? Humalukip-kip si Franco tsaka blankong tiningnan sa matang dalaga. It means dapat na magpahinga na ang mga tao. Giit niya. Ano bang trabaho mo sa bahay na ito? Helper? Hindi pa siya sigurado sa sagot. Basta't ang alam niya ay kaya niya ginagawa ang mga gawaing bahay dahil tumatanaw siya rito ng utang na loob sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya sa kamay ng mga taong dumukot at nagpahirap sa kanya. You're right. Katulong. Kaya lahat ng ipinag-uutos ko ay susundin mo. Dahil kapag hindi ka sumunod, baka ipatapo na lang kita sa kung saang lupalop ng mundo mang kitang gustong mabulok. Anito tsaka sa kanya inihagis ang susi ng sasakyan. Hindi niya nagawang saluhin ng susi dala ng pagkataranta. Kaya't sa semento yun bumagsak. Dapat ay malinis pati loob ah. Dagdag nito matapos niyang pulutin ang susi. Wala siyang naging tugon. Hopeless niya lang na sinundan si Franco ng tingin nang sinimulan na nitong humakbang palayo. Ay, pagod na ako eh. Malungkot niyang sabi. Pero dahil utos yun ni Franco ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod. Ibinulsa niya na muna ang susi tsaka kumuha ng sabon na nilagay niya sa timba. Hindi naman marumi. Bakit pa ipapalinis kung hindi ba naman maluwag ang tornilyo ng isang yun? Hindi niya napigilang magreklamo dahil wala naman siyang makitang dumi sa sasakyan. Tanging alikabok lamang sa gulong. Sadyang gusto lang yata siyang pahirapan ni Franco. Imbis na magpatuloy sa pagrereklamo, ay minabuti niya na lamang na tapusin ang trabaho nang makapagpahinga na. At sa sobrang abala sa ginagawa ay hindi niya napansing may mga matang kanina pang nakamasid sa kanya. Basa na siya ng tubig, kaya't ang panloob ay bumabakat na. Marahas na bumuga ng hangin si Franco. Hindi niya maintindihan ng sarili. Kanina niya pang pinagmamasdan ng dalaga. Ni hindi siya nagsasawang pagmasdan to. Kahit naman noon ay panay sulyap na siya rito. Kapag kasi tinitingnan niya ito, ay para bang ang gaan palagi ng loob niya. Ang aliwalas lagi ng mukha na tila ba walang dinadalang pait ng nakaraan. Dang it! Naihilamos niya na lamang ang palad sa mukha nang humarap ito. Kitang-kita mula sa kanyang pwestong itim nitong panloob. Pero ang pagnanasang lumukob sa kanya ay tila ba nilipad ng hangin nang matapos na nito ang ginagawa. Ang lawak ng ngiti nito sa labi. Tila achievement para dito ang ipinagawa niya. Napangiti siya dahil doon at maya-maya'y umalis na rin siya sa tapat ng bintana. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Pagod na sambit ni Imara. Pinahid niya na muna ang pawis gamit ang likod ng palad. Tsaka pumasok na sa loob. Wala na ang presensya ni Franco kaya talagang makakapagpahinga na siya. Bukas niya na lang ulit iisipin ang tungkol sa napagkasunduan nila ni William. Sa ngayon ay magpapahinga na lang muna siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Imara. Naghilamos at nagmumuglang muna siya bago lumabas. Ay kabayo ka! Nasapo niya na lang ang dibdib nang bumungad sa kanya si Franco. Prente itong nakaupo sa couch ng salas
habang sumisimsim sa hawak nitong baso. I'm too hot para ikumpara mo sa isang kabayo. Masungit na sambit ni Franco. Napatikhim tuloy si Imara nang wala sa oras. May punto naman kasi to. Sadyang nagulat lamang siya. Naturalism ko na po yan kapag nagugulat. Giit niya kapag kuwan. Ano po palang gusto niyong ihanda ko ngayon? Tanong niya kapag kuwan. Huwag ka nang maghanda ng agahan. May pupuntahan tayo. Anas nito maya-maya. Weh, ititreat mo ko? Para siyang nananaginip. Ibang Franco yata ang kaharap niya. Ngayon lamang kasi ito nag-alok lalo at libre. Kailangan ko ng alalay. May kainan sa pupuntahan ko kahit isasama kita. Huwag mag-expect ng sobra. Pagsusungit pa rin ito. Napanguso na lang siya pero hindi naman na umangal pa. Dahil bawas na rin sa trabaho niya yon. Magpapalit lang po muna ako. Paalam niya't akma na sanang tatalikod nang magsalita ito. Mukha ka pa rin namang tao dyan sa suot mo kaya okay na yan. Sir, compliment ba yan? Ngiwi niyang sabi ngunit tanging pagkibit lamang ng balikat ni Franco ang nakuha niyang sagot mula ron. Umasim tuloy bigla ang mukha. Tanging t-shirt at pajamas lang ang suot niya. Gusto niya sanang magpalit dahil mukha itong kagalang-galang sa suot. Let's go! Tumayo na ito tsaka ipinatong ang baso sa maliit na lamesang naroroon. Saka dire-diretsyong naglakad palayo. Ay teka lang muna sir, masyado namang nagmamadali eh. Hindi pa nga ako nakakapagsuklay. Taranta siyang sumunod at gamit ang mga daliri ay sinuklay niya ang magulong buhok. Diyos ko, yung lakad niya takbo na sa akin. Hingal kalabaw niyang sabi nang tuluyang makasunod kay Franco. Sapo niyang dibdib dala ng hingal. Tagal mo. Nasa loob na ito ng sasakyan. Sir, baka naman gusto niyong pagbuksan ako. Hello, babae pa rin ako. Be gentleman ba? You don't look like one. Magaspang nitong sabi. Wow ha? Naiiling na lang na binuksan ni Imara ang pinto ng sasakyan. At akma na sanang papasok doon nang mabitin siya sa ere. Am I your driver? Kita niya sa rear view ng sasakyan ang lukot nitong mukha. Hindi ba dapat, sir? Alangan naman ako, hindi naman ako marunong yan. Ay! Teka nga sandali! Lokong to, nagsasalita pa kaya ako. Nataranta siya bigla ng pasibati ni Francong sasakyan nang hindi pa siya nakakasakay. Ang tindi talaga ng tama ng isang yun. Maktol niya. Anong gusto mo, hahabol ako sa'yo ngayon? No way! Ang ganda ko masyado para habulin ka, no? Singhal niya. Halos maglabasan ang ugat niya sa leeg sa ginawang pagsinghal sa papalayong si Franco. Leche! Dagdag niya pa tsaka pinasyang bumalik na lang sa loob. Tss! Mag-iipon na lang ako kaysa magpaka-trying hard sa lalaking yun. Marahas siyang naupo sa L-shape na sofa at saglit na nagmukmuk ron. Pero ang pananahimik niya ay agad ring naantala nang tumunog ang telepono. Wala namang ibang tao sa mansyon kung hindi siya lang. Kaya't walang ibang sasagot nun kung hindi siya. Hello? Agad niyang nailayo ang telepono nang marinig ang malakas na boses ni Franco. Bigla niya tuloy na alalang na mayapang ina. Didn't I tell you to come along? Why didn't you listen? Ay sir, baka lang nakakalimutan niyo yung ginawa niyo kanina. Pwede ko pong ipaalala sa'yo ngayon. Aniya pero imbis na makipag-usap sa kanya ng maayos, ay binabaan lamang siya nito ng linya. Sira ulo. Naiiling na lang niyang ibinalik ang telepono sa lagayan nito. At mas piniling abalahin na lamang ang sarili sa mga gawaing bahay. Mukhang bad mood kaya ta ngayon boss ah. Puna ni William kay Franco. Katatapos lang nilang isarang malaking deal nila sa isang bigating kliyente. At kasalukuyan silang nasa loob ng isang resto bar kung saan nila napiling uminom saglit bago umuwi. Close kayo ng babaeng yun, hindi ba? Tanong ni Franco na nagpakunot sa noo ni William. Ni hindi man lang kasi ito nagbigay ng pangalan, kaya't hindi niya alam ang isasagot. Sinong babae? Clueless na tanong ni William matapos tunggain ang laman ng wine glass. Imara Sanchez. Seryosong seryoso si Franco sa pagkakabigkas sa pangalan ng dalaga. Kaya hindi ni William mapigilang magtaka. Ngayon lamang kasi ito naglahad ng pangalan ng babae matapos mawala ang kasintahan. Medyo.
Hindi pa sigurado si William sa naging sagot dahil bibihira niya lang namang makausap si Imara. Naging ilag kasi ang dalaga sa mga lalaki matapos ang trauma na nangyari dito sa kamay ng mga sindikato. Mukhang fully recovered na sa traumang babaeng yun. Maya-maya'y sambit ni Franco. Siguro nga. Bakit nga pala, boss? May nangyari ba? May ginawa ba siyang labag na para sa'yo? Medyo kabado pa si William sa naging tanong. Nothing. Pagkasabi ay si Franco naman ang tumungga ng alak. Tumangu-tangu naman si William hanggang sa namayani ang katahimikan. Oh, tapos ka na agad? Halos ikasamid ni William ang biglang pag-alis ni Franco nang hindi man lang nagpapaalam. Gusto niya sanang sumunod ngunit nahinto din ang magsalita ito. Hindi mo na trabaho ang pakialaman ng personal kong buhay. Maraming kamera sa mansyon kaya't alam ko kung anong nangyayari sa loob at labas ng bahay ko. Alam kong alam mo kung anong sinasabi ko. Hindi man kasi ni Franco makita ng aktwal ang naging pag-uusap nila William at Imara, ay malinaw naman yung ipinakita sa kanya ng isa sa mga CCTV cameras. Pasensya na, boss. Iyon na lamang ang tanging lumabas mula sa bibig ni William. Ayoko nang mauulit pang ganito. Pagkasabi tuluyan ng nilisan ni Franco ang resto bar na yun at diretsyo nang umuwi. Sa mansyon ay agad na hinanap ng mga mata niya ang dalaga. Hindi niya ito makita sa loob kaya't nagtungo siya sa loob ng mansyon. At doon nga'y natagpuan niya itong nagbabanlaw ng mga nilabhan habang kumakanta. Napasandal siya sa gilid ng pinto at matamang pinagmamasdan ng dalaga. Ewan ba niya kung bakit kapag nakikita niya ito ay nagiging payapa ang puso't isipan niya. Tila nawawala ang lahat ng bigat niya sa dibdib. Ni hindi niya na namamalayang napapangiti na pala siya ng dalaga nang hindi man lang nito napapansin. Gusto ni Francong sitahin ang sarili, ang kaso ayaw naman siyang sundin ang kanyang puso. Maraming taon nang dumaan magmula nang mawala sa kanyang babaeng pinangakuan ng kasal. Ilang taon siyang nalugmok, ni hindi man lang makabangon sa sakit na dulot sa kanya ng kahapon. Ngunit dahil sa masiglang presensya ng dalaga at sa mga pasimpleng pag-aalaga na ginagawa nito'y unti-unting lumiliwanag ang nagdilim niyang mundo. Nakakainis lang dahil hindi pa man nangyayari ang kasunduan sa pagitan nila William at Imara, ay nahulog na kagad siya sa dalaga nang hindi niya man lang namamalayan. Nakakatawa lang dahil nagawa niya pang bumili ng isla at magpatayo ng bahay sa tabi ng dagat para dito. Oh, Sir Franco, nandyan na pala kayo. May gusto ba kayong kainin o di naman kaya ipag-utos? Nagulat pa ito nang sa wakas ay mapansin siya. Umiling siya tsaka dito lumapit. Kumain ka na ba? Alam niyang nagulat ito sa tanong niya dahil wala ang kagaspangan doon. Sir, ayos ka lang po ba? Mukhang nasapian kayo ngayon ng mabait na espiritu oh. Inosenteng tanong nitong nagpangiti sa kanya. Hala siya, mukhang nasapian ka nga sir. Bulalas nito na nagpatawa sa kanya. Maging ang puso niya'y natatawa lalo na nang saluhin itong bibig at sinamahan pa ng panlalaki ng mga mata. Iwan mo na muna yan. Samahan mo na muna akong kumain sa labas. Weh, sure ba? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi naman, nakakagulat lang kasi. Masanay ka na ngayon. Ginulo niya ang buhok ni Amara nang magpalpitate ang kilay nito. Tsaka pinisil ang maliit ngunit matangos nitong ilong. Hihintayin kita sa labas. Muli niyang ginulo ang buhok ng dalaga kaya't napasimangot na ito. Feeling ko talaga nanuno yung isang yun. Pero in fairness ang lakas ng appeal niya sa ganung tema ha? Sambit niya habang nakasunod ang tingin sa papalayong lalaki. Medyo nakakapanibago nga lang dahil nasanay na siya na palaging sinusungitan at sinisigawan ni Franco. Pero salamat na rin dahil hindi na magiging mahirap ang mga araw niya kapag nasa malapit ito. Ano kayang magandang isuot para hindi naman ako magmukhang muchacha? Hays, nakaka-conscious masyado. Kanina pa siyang nasa harap ng kabinet. Marami naman siyang pagpipilian. Ang kaso, hindi ang mga iyon pang sosyalan. Eto na lang kaya. Isang cocktail dress na pink ang kinuha niya. At saka yun itinapat sa sarili habang nakaharap sa malaking salamin. Si William pang nagbigay noon pero hindi niya naman nagawang suotin
dahil hindi naman siya pinasama noon ni Franco sa isang auction na pinuntahan ng mga ito. Naglinis na lang muna siya ng katawan bago isuot ang napiling dress. Konting pulbos at lip gloss lang din ang nilagay niya sa mukha niya bago muling humarap sa salamin. "Shucks! Ang pretty mo dyan, Zay!" Puri niya sa sarili. Nag-pose pa siya sa harap ng salamin. Ang kaso, nahinto rin agad ng bumusina na si Franco. "Paktay! Ang tagal ko na yata. Baka mag-transform na naman ng isang yun." Kinuha niya ng shoulder bag na may lamang cellphone, pulbos at wipes, tsaka dali-dali nang lumabas. "Ang tagal mo." Nabiti ng ilan pang sasabihin ni Franco nang sa paglingon niya'y maamong mukha ni Imara ang sumalubong sa kanya. Kulang ang salitang maganda para ilarawan to. "Pasensya na sir, naglinis pa muna kasi ako ng katawan. Nakakahiya namang sumunod sa inyo ng amoy suka ako, hindi ba?" Anito. Yeah, you're right. Pasok na." Parang gusto niyang sapakin ang sarili dahil sa mga salitang lumabas sa bibig. "Okay naman po itong suot ko, di ba sir? Nagmukha naman akong Disney princess, hindi po ba?" Hinihintay talaga ni Amara na purihin siya ni Franco. Kaso, pahiya lang siya dahil tiningnan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay diretsyo nang tumingin sa unahan ng sasakyan. Tumabingi tuloy ang labi niya at simangot na sumakay ng sasakyan. "San pala tayo kakain, sir?" Kahit na medyo naiilang dahil kanina pang namamayani ang katahimikan sa pagitan nila, ay pinilit niyang magbukas ng usapan. Ayaw niya naman kasing mapanisan ng laway. "Saan mo ba gusto?" Saglit lamang siyang tinapunan ni Franco ng tingin. "Ewan, kayo po ang nag-aya, hindi ba?" Sagot niya. "Yes, ako nga. But I'm just asking kung may gusto kang kainin para doon na lang tayo kakain ng dinner." Mahinahon itong sabi. Saglit siyang nag-isip ngunit ang mga matay nakatuon kay Franco na diretsyo lamang ang tingin sa unahan ng kalsada. "Kahit sana lang," mahina niyang tugon. Tumango ito hanggang sa muling namayani ang katahimikan. "Sir?" Untag niya nang hindi makayanan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. "Kamusta na po ba kayo?" "I'm good." Kamusta po yung puso nyo?" "Still good." Kamusta ka po?" "Maayos ako. Thank you for your concern. Ikaw, kamusta? May nobyo ka na ba? Or manliligaw?" "Wala." Agad niyang tugon. "Why?" "Hindi ko alam. Siguro dahil hindi ko pa namimit yung masasabi kong the one. Pero may naging nobyo ako. Umabot kami ng 2 years. Buong akala ko ngay siya na kaso dahil lalaki at mayroong pangangailangan na hindi ko ibinibigay. Dahil naman sa paniniwala ko na dapat lamang na isuko ang sarili sa mapapangasawa mo. Naghanap na siya ng iba. Akala ko yun ang pinaka-worst pero hindi pa pala. Dahil yung pinalit niya sa akin, best friend ko. Sa apartment ko pa talaga sila gumawa ng milagro. After nun, hindi na ako muli pang naniwala sa pag-ibig. Ginawa kong batong puso ko para hindi na ako muli pang masaktan." "Masyado siyang tanga para sayangin ka." "Ganun naman kasi talaga mga lalaki. Mas umiira lang kamanyakan sa kanila." "Hey, you're talking too much. Lalaki rin ako pero hindi ako katulad ng mga lalaking sinasabi mo." "Hindi ko naman po nila lahat, kaya wag ka namang defensive." "I know. Pero gusto kong sabihin na iba ako sa mga lalaking nakilala mo. I only claim the woman I love the most." Seryosong sambit ni Franco habang seryoso rin sa pagmamaneho. "Kayo po ba hanggang ngayon, mahal na mahal mo pa rin siya? Kahit na hindi mo na siya kasama?" Mahina niyang tanong. Hindi agad nakasagot si Franco, kaya tumahimik na siya at hindi na naglakas loob pang magsalita. "Hindi porket hindi na natin nakakasama yung tao, mawawala na lang ng basta-basta yung pagmamahal natin sa kanila. Nananatili sila sa ating mga alaala, sa ating mga puso. Pero hanggang alaala na lamang ang lahat. Tanggap ko nang wala na siya. Akala ko pa nga hindi na ako muli pang iibig. Akala ko magiging bato na ito." Itinuro ni Franco ang dibdib at minabuting itabi na muna ang sasakyan. "Pero nagkamali ako. Nabago ang lahat ng paniniwala ko nang simulan niyang guluhin ang nananahimik kong mundo.
Binigyan niya ng kulay ang mundo ko. Tinuruan niya ako kung papaanong umasa ulit at unti-unting bumangon. Tinalikuran kong masasamang gawain ng dahil sa kanya. Nilibing sa kahapon ng mapapait na alaala. Kaya gusto kong masungkit ang puso ng babaeng nagbigay muli sa akin ng liwanag. At sisiguraduhin ko na hindi na siya mawawala pa sa akin. Hindi ni Amara maintindihan ng sarili kung bakit ang laki ng epekto sa kanya ng lahat ng sinabi ni Franco. Para bang tumatago sa puso niya ang lahat ng sinasabi nito? Kilala ko ba siya? Nakagat niya ang ibabang labi ng mautal sa simpleng tanong. Makikilala mo rin siya. Isang matamis na ngiti ang umukit sa labi nito na nagpabilis sa tibok ng puso niya. Pakiramdam niya'y lahat ng dugo niya'y umakyat na sa mukha niya. Bakit ka namumula? Pilyo ang ngiting umukit sa labi nito. Mainit kasi. Pero malakas naman ang aircon tong kotse ah. Hindi si Imara nakasagot. Tila umatras bigla ang dila niya at ayaw nang umabante pa. Nakakatunaw kasi ang mga tingin sa kanya ni Franco. At kung hindi siya iiwas, ay baka makabig niyang batok nito at sapilitan niyang pagtagpuin ang kanilang mga labi. Pakiramdam niya'y mauubusan na siya ng hininga. Hanggang sa tumawa na lamang ang lalaki nang suminok siya. Ang cute mo. Pinisil muna siya nito sa pisngi bago abutan ng bottled water. Dahan-dahan lang sa pag-inom at baka matapunan niyang dress mo. Bagay na bagay pa naman sa'yo. Kung kanina'y saktong bilis lamang ng tibok ng puso niya, ngayon parang may mga kabayo nang naghahabulan doon. God knows kung gaano siyang naapektuhan sa mga pang-aakit sa kanya ni Franco. Kung nang-aakit nga ba ito? Nagugutom na ako? Baka po pwedeng tumuloy na tayo? Oh, right. Kakain nga pala tayo. Nakamot na lamang ni Franco ang kilay. Giliw na giliw kasi siya sa halo-halong ekspresyon na lumalabas sa mukha ni Imara. Kung alam lamang nito na ito ang babaeng tinutukoy niya, baka hindi lamang pagsinok ang mangyayari dito. Hinagod lang muna ni Franco ng tingin ng dalaga bago muling nagmaneho. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa isang restaurant kung saan si Franco nagpa-reserve ng table for two. Anong gusto mong kainin? Ipinaghila muna ni Franco ng upuan ng dalaga bago tawagin ng waiter. Kahit ano na lang, hindi ni Imara magawang tumingin kay Franco. Ewan ba pero parang nawala bigla ang pagiging taklesa niya. Naging maamong tupa siya ngayon at walang lakas ng loob na sumagot-sagot sa gwapo nilang boss. Nahihiya ka ba sa akin? Maya-maya'y tanong ni Franco. Nakapag-order na kasi siya't lahat pero hindi pa rin ni Imara nagagawang tumingin ng diretsyo sa kanya. Ha? Hindi naman. Ano lang, medyo naiilang lang ako kasi ang daming nakatingin sa atin. Lalo na sa'yo. Ang gwapo-gwapo mo kasi. Sinadya niyang hinaan ang huling sinabi. Gusto mo ba na lumipat tayo? Naku, wag na. Okay na rito, tsaka nakapag-order ka na. Kumain na lang po tayo, sir. It's Franco, not sir. Sir? Isa pang sir, hahalikan na kita. Dagdag na banta ni Franco na nagpaumid sa dalaga. Hindi ako nagbibiro, gagawin ko talaga. Dagdag nito. Nakagat na lamang ni Imarang ibabang labi, kasunod ng pagbaba niya ng tingin. Huwag mong intindihin yung mga nakatingin sa akin. Wala akong pakialam sa kanila. Sa iisang babae lang nakatuon ang atensyon ko. Sinserong sambit naman ni Franco. Kumain ka na. Pinaghiwa siya nito ng steak at sinalina ng wine. Salamat. Oh my goodness girl, ang hot naman ng guy. Napakaswerte naman ni ate girl. Alam ni Imara na si Franco ang pinatutungkulan ng mga babaeng malapit sa pwesto nila. Dahil tanging si Franco lang naman ang namumukod tanging Adonis na naroroon sa malaking restaurant na iyon. Pretty rin naman si ate girl kaya hindi nalugi si Guy. Sa komentong yun ay napangiti si Imara. Hindi naman sa pagmamayabang pero talaga namang may maipaggayabang naman siya. Lumalaban ang katawan at ang mukha niya. Marami pa nga nagsasabi sa kanya noon na pwede siyang isali sa mga pageants. Sadyang ayaw lang niya dahil mababalandra ang katawan niya. Natapos silang kumain na kapong may mga ngiti sa mga labi.
Ngayon lamang kasi ni Imara na pagtanto na mabait at gentleman pala ang boss na inakala niyang dragon. So tell me, ano bang gusto mo sa isang lalaki? Partikular na sa pag-ibig? Tanong ni Franco. Kasalukuyan na silang nasa mansyon ng mga oras na yon. Kapwang may hawak ng tasa ng tsaa dahil parehong hindi dinadalaw ng antok. Simple lang naman. Gusto ko lang masuklian ng pagmamahal na ibinibigay ko nang walang hinihinging kapalit. Ayoko na nung lolokohin ako dahil lang may mga kulang sa akin. Gusto ko yung totoo. Ikaw ba? Anong gusto mo sa isang babae bukod sa maganda? Wala akong pakialam sa itsura. Hindi ako bumabase sa panlabas na anyo. Oo, magandang lalaki ako pero hindi ibig sabihin na magandang babae na rin ang hanap ko. Hindi ako ganun. Sa ugali ako tumitingin. Aanhin kong ganda kung basura naman ang ugali mo. Sa bagay, tama ka naman. Pero wag mong lahatin ng magaganda ha. Iba kasi ako sa kanila. Ang cute mo. Thank you. Nawalang pagkailang na nararamdaman niya kay Franco nang tuluyang makilala ang tunay niyang pagkatao. Ang daldal din naman pala nito. Tunay ngang kasabihan na huwag agad manghuhusga base lang sa nakikita ng ating mga mata. Naging makulay ang bawat araw sa pagitan nila Imara at Franco. Ni hindi sila mapaghiwalay. Kumuha na rin si Franco ng 3 katulong dahil ayaw niya ng pagtrabahuhin ng dalaga. Mahal mo na siya no? Tama ba ako? Isang umagay tanong ni William kay Imara. Nasa garden sila pareho at tahimik na nakatanaw kay Franco na merong kausap mula sa hawak nitong cellphone. Hindi naman siya mahirap mahalin. Seryoso ngunit nakangiti si Imara nang sagutin ang tanong na yon nang masasabi niya ng kaibigan. Mapait na ngumiti ang binata kasunod ng pagbaba nito ng tingin. Palaging siya na lang ang minamahal at pinipili. Mahinang sambit ni William na hindi naman nakaligtas sa pandinig ng dalaga. Ano bang ibig mong sabihin? Kunot ang noo niya nang humarap kay William. Tungkol ba ito sa utos mo sa akin na akitin ko siya? Kung oo, pasensya na pero hindi ko na kailangan ng pera. Nahulog na ako sa kanya eh. Mali, mahal ko na siya. At mahal din kita. Mga salitang hindi ni William kayang sabihin dahil duwag siya. Congrats! Alam kong magiging masaya ka sa piling ni boss dahil sa ating dalawa ay mas kilala ko siya. O sige maiwan na muna kita. May utos pa kasi sa akin eh. At kailangan kong tapusin na yun. Last na kasi. Pagkatapos nun ay iuwi na ako sa probinsya namin at dun na magsisimula ng panibagong buhay. Isang tapik ang iniwan ni William kay Imara bago ito talikuran. Hindi niya na hinintay pa na makapagsalita to dahil baka mahirapan lamang siyang lumayo. Nangyari dun? Nagtataka man sa naging kilos ng kaibigan ay hindi naman niya ito mahabol ng tanong dahil mukhang ayaw naman itong sumagot ng maayos. You okay? Nagulat na lamang si Imara nang yakapin siya ni Franco mula sa likod. Franco, nanliligaw ka pa lang naman. Hindi pa tayo magkasintahan. Naiilang na paalala niya. Oo, pumayag siyang ligawan ni Franco. Nakakatawa lang dahil isa ito sa masasabi niyang masugid niyang manliligaw. Ilang buwan na rin ang matuling dumaan. Magmula nang umamin nitong siyang babae sa mga kwento nito at nagpa siyang ligawan na siya na hindi naman niya tinanggihan dahil pareho naman sila ng nararamdaman. Pero hindi naman ibig sabihin na bibigay siya agad. Gusto niyang magkakilala muna sila ni Franco bago niya ibigay ang matamis na oo rito. Sorry, namiss lang kasi kita eh. Nahihiya itong kumawala kasunod ng ginawa nitong pagharap sa kanya. Namiss? Halos minuto lang naman yung dumaan nung nagkausap tayo. I know. Pero anong magagawa ko kung sa'yo nang nararamdaman ko? Ang lakas naman kasi ng tama ko sa'yo. Sagutin mo na kaya ako tapos pakasal na tayo. Hala siya, nagmamadali yarn? Hello, 8 months ka pa lang pong nanliligaw. Ilang months pa ba dapat? Siguro mga 1,000 pa. Huwag namang ganyang katagal. Mapapanis na tong mga sperm cells ko eh. Namukha? Biro lang. Tara nga pala, may papakita ako sa'yo. Saan naman?
Basta. Hindi na si Imara nakapalag nang hilahin na siya ni Franco patungong parking. Piniringan pa siya nito sa mga mata nang makarating sila sa lugar na sinasabi nito. Bakit ba kasi kailangan pa nito? Ang hirap kayang maglakad nang walang nakikita. Aalalayan naman kita. Hindi naman kita hayaang madapa. I just need you to trust me. Palagi naman ako may tiwala sa iyo eh. I know. That's why I'm so lucky to have you. Inalalayan siya ni Franco hanggang sa tuluyan silang huminto sa paglalakad. Pagbilang ko ng hanggang 3, tsaka mo tanggalin yung blindfold, okay? Okay. Hindi man sigurado so kung ano man ang makikita ay naroroon naman ang excitement sa puso ng dalaga. 1, 2, 3. Surprise! Otomatikong nanubig ang mga mata ni Imara. Nang sa pagtanggal niya ng piring ay bumungad sa kanyang isang malaking bahay na nakatayo sa tabing dagat. May nakalagay pa na private property kung saan pangalan niyang nakasulat. Alam kong matagal mo nang gustong magkaroon ng ganito. Kaya heto, sana magustuhan mo. Sira ulo ka. Tuluyang bumagsak na mga luha sa mata niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngunit mas lamang doon ang saya. You're always welcome, aking Reyna. Masuyo siya nitong pinatakan ng halik sa noo bago siya nito ikulong sa bisig. Lahat ng gusto mo ibibigay ko, basta't wag lang ang mawala ako sa'yo. Hindi ko kakayanin yun. Mahal na mahal kita, Imara. Mahal na mahal. Mahal din kita, Franco. Paus niyang tugon na nagbigay liwanag sa mukha ng binata. Isa pa nga. I love you. Shit! Hindi na nito napigilan ng sariling hagkan siya sa labi. Tuluyang natanggap ni Franco ang matamis na oo ng dalaga. Lahat ng panunuyo ay naging worth it. Lalo na nang tanggapin din nito ang alok niyang kasal. Masasabi ni Franco na siya na ang pinakamaswerteng lalaki. Sino ba naman ang hindi? Siya lang naman ang unang lalaki na pinag-alayan nito ng lahat. Ang kaso nga lang ay halos maparalisa na si Imara sa unang gabi nilang mag-asawa. Sino ba namang hindi? Halimaw ang daladalang karagada ni Franco at ito pa ang una niya. Thank you, love. Puno ng pagmamahal na sambit ni Franco para sa babaeng lubos niyang minamahal. I love you too. Isa na namang masuyong halik ang muli nilang pinagsaluhan nang tuluyan nilang matanggap ang unang biyaya sa kanilang mag-asawa. Matapos ang 1 taon nilang pagsasama. Isang anghel ang natanggap nila na pinangalanan nilang Angel Keisha. Wakas.